Gabi na nang dumating si Nando sa liblib na baryo, kung saan may pinapahatid na produkto ang kanyang amo. Inihinto niya ang motor at ipinark sa tabi ng isang puno malapit sa arko. Naglakad siya ng konti at sinipat-sipat ang lugar. Sa isip-isip ay may naninirahan pa ba sa lugar na yun na parang inabandon na. May makakapal na wire na tila ginawang bakod sa bukana. Kaya paano niya may papasok ang motor niya? Tinabunan na lang muna niya ng mga malalaking dahon ng palapa ng nyugang motor. Binitbit ang produktong nasa loob ng isang kahon at saka lumusot sa harang. Sinalubong siya ng masangsang na ihip ng hangin. Muli siyang luminga sa paligid. May natanaw naman siyang mga kabahayan sa di kalayuan. Kaya inisip niya na may mga nakatirang haro. Kailangan niya lang hanapin ang lalaking nagngangalang Harold. Itinuloy niya ang paglalakad habang patuloy na nagpapalinga-linga sa paligid. Nang makalapit na siya sa mga kabahayan, ay nagtataka siya dahil ni isang tao ay wala siyang makita. Natanong niya ang sarili kung nasa na ang mga tao roon. Sinubukan niyang tumawag. Nagpatao po sa ilang pintuan na halos lahat ay nakabukas maliban sa isang nakasara. Kinatok niya iyon. Bumukas ang pinto. Bumungad ang isang payat na dalaga. Halatang nagulat nang makita siya. Siya naman ay nagulat din sa reaksyon nito. Tinanong siya ng babae kung sino siya. Nagpakilala naman siya at ibinalik niya ang tanong niya rito. Nagpakilala rin ng babae sa pangalang Dory. Sinabihan siya nito na lisanin ang baryo hanggat may oras pa. Pagkasabi niya ay pumasok na ulit ang dalaga sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Napakunot noo at napakamot ng ulo si Nando. Sinubukan niyang katukin na ulit si Dory. Inulit lang ang sinabi sa kanya na umalis na siya pero hindi na nagbukas ng pinto. Naguguluhang naghanapan ng ibang makakausap si Nando. Kaso wala na siyang ibang makitang tao roon bukod kay Dory. Isa-isa niyang pinasok ang mga bukas na bahay. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari, kung nasaan ang mga tiras sa napakanting bahay. Nakadagdag pa sa pagtataka niya ang mga mantsa ng dugo na tila napagpalipasan na ng panahon. Nagsimula na siyang makaramdam ng takot sa tila maling mga pangyayaring naganap doon. Maya-maya ay nakarinig siya ng kaluskos mula sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Pagsilip niya, gano'n na lang pagkabigla niya nang makitang may kakatuwang nilalang sa labas na nag-aabang sa paglabas niya sa bahay. Isang babaeng sa tingin niya ay isang aswang. Nanginginig ang mga kamay na isinara niya ang bintana. Sa loob ng bahay ay naghagilap silang pwedeng ipanlaban. Nakakita siya ng itak na nakasuksok sa dingding. Kinuha niya at hinawakan ng mahigpit habang nakatitig sa pinto. Bigla niyang narinig ang paghiyaw ni Dory. Naalarma siya. Sasaklunuhan niya sana pero pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang babaeng aswang ang mandusay at si Dory ang naimong nakatayo na may hawak ng itak. Ani Dory, sinabihan na raw niya ang binata na umalis na ron pero hindi siya pinakinggan. Nagkakandaot ang lamang tinanong ni Nando kung ano bang nangyayari sa lugar na iyon. Pinapasok ng dalaga ang binata sa bahay niya. Kwento niya, matagal nang abandonado ang liblib ng baryong iyon mula nang isumpa ng isang mangkukulam na naghiganti sa mga taga-baryo dahil sa pagkamatay ng anak na nilapastang ng ilang kalalakihan doon. Ang anak na dalaga kasi ng mangkukulam ay may kakulangan sa pag-iisip. Matapos pagsamantalahan ay naging tikom ang bibig ng mga taga roon. Kinabibilangan kasi ng anak ni Kapitan ng mga salarin. Dahil doon ay sinumpa ng mangkukulam ang buong baryo. Gumawa siya ng laso at hinalo sa hangin na nalanghap ng halos lahat ng tao sa baryo. Namatay ang lahat at muling nabuhay bilang mga buhay na bangkay o yung tinatawag nilang zombie. Unang-una rin naman na nabiktima ng zombie ang mangkukulam. Hindi nakaligtas ang pamilya ni Dory. Ang tatay niya ay kumpare ni Kapitan. Kaya lang siya nakaligtas ay dahil wala siya sa baryo ng maganap ang nakakakilabot na karanasang iyon. Pero hindi niya kayang iwan ang buo niyang pamilya ng mga naging zombie na rin. Kaya nanatili siya sa lugar na iyon. Ipinakita ni Dory kay Nando ang kinaroroonan ng pamilya niya.
Nakatali sila sa loob ng isang bakanteng bahay. Nahagisan daw ni Dory ng mga hilaw na karne para manatili silang buhay. Kinumbinsi naman ni Nando ang dalaga na lisanin ng bahay dahil hindi na mababalik ang buhay ng pamilya niya para makapamuhay siya ng normal. Pero tumanggi si Dory. Hindi raw niya kayang iwan ang pamilya kahit anong mangyari. Nang si Nando naman ang tanungin ng dalaga kung anong ginagawa rin. Paano natuklasan ang lugar ay yung napakaliblib na niyon at kinatatakutan. Kinalimutan na nga ng lipunan sa labas. Inamin ng binata na may hinala siyang alam ng amo niya ang senaryo sa lugar na yun, kaya't doon siya inutusan. Natuklasan kasi ng amo niya na nagkakagustuhan sila ng anak nitong babae. Ayaw sa kanya dahil mahirap lang siya, isang delivery boy. Lumupog na ang araw kaya doon niya nagpalipas ng gabi si Nando sa bahay ni Dory. Hindi siya makapaniwala na ang bahay niya na isang komunidad na ng mga zombie ang naninirahan at isang babae na matiyagang sinasamahan ng pamilya ng mga zombie na rin. Binili na ni Dory ang binata na iwasang lumikha ng kahit anong klaseng ingay na makakatawag pansin sa mga zombies dahil nariyan lang sila sa paligid, nakikiramdam, gutom at uhaw sa laman at dugo ng tao. Tinanong ni Nando kung paano nakayanin ni Dory na mamuhay sa ganong klaseng peligro. Huminga ng malalim ang dalaga bago sumagot ng maiksi na ang tanging dahilan ay ang pagmamahal niya sa kanyang mga magulang at kapatid. Seryosong sinabi ni Nando na ang tunay na pagmamahal ay kayang magpalaya mula sa pasakit at dusa. Kaya kung totoong mamahal ni Dory ang pamilya niya, dapat niya na silang palayain mula sa paghihirap nila. Naisip ni Dory na tama si Nando. Sa tuwing makikita niya ang pamilya niya sa ganong kalagayan, ay nadudurog ang puso niya. Isa pa, pagod na rin siya makipagpatintero sa mga zombies doon. Kaya naman nagpa siya siyang wakasan ang sitwasyon sa kinasasadlakan. Sa tulong ni Nando ay nagdesisyon siyang putulin ang sumpa sa kanyang pamilya. Tumalikod siya habang hinayaan ng binata na gamitin ang itak sa mga gulang at kapatid niya. Handa na siyang umalis sa baryo, ngunit ang mga zombies doon ay hindi handang patakasin sila. Inatake sila ng mga ito mula sa iba't ibang sulok ng baryo. Hinawakan ni Nando ang kamay ni Dory habang sabay nilang tinatakbuhan ng mga nakakatakot na yanak. Sa halip na mapalapit sila sa bukana palabas ng baryo, ay napalayo pa sila at napapasok sa pinakaloob. May mga zombies na nakaabot sa kanila, pero tali ko na nilang nilabanan. Nang mapabagsak nila ang ilan ay nagpatuloy sila sa pagtakbo. Mapadapa ay maagap na tumatay. Inalalayan nila ang isa't isa hanggang sa makarating sila sa ilog. Nakakita sila ng pag-asa ng matanawang bangka. Naghusahan sila ng panila papunta roon. Ang bangka at ang ilog ang nagligtas sa kanila. Umikot sila para mabalikan ang motor nila sa bayan malapit sa arko at sa katuluyang nilisan ng lugar na yun. Mula sa pangyayaring yun, sina Nando at Dory naging magkaibigan. Tinulungan ng binata ang dalaga na makapagsimula ng bagong buhay. Unti-unti ay nagkamabuti din ang kanilang mga puso.